Okay, so in this reading, we will going to have a love reading situation and message from your person. Ayan, let's see the energy first. Okay, past life healing. Let go expectations and higher conscious awareness. Increase your frequency. Okay, so right now, sabihin natin, sa connection na to, kailangan ito yung mga learnings na dapat ma-serve ng connection na to. You have to let go the past. You are, sabihin natin, this connection, bibigyan ka nito ng healing, and you have to let go. Tuturuan ka niyang mag-let go dun sa mga ina-expect mo, sa mga ideals mo about love. Yun ang nakikita, yun ang binibigay na lessons sa'yo ng love situation na to. Okay? So, let's see this love situation. Current love energy situation. Okay, kung ano man ang iniisip mo right now, ipapakita ni universe yun. Mayroong proof na ipapakita sa universe. Reminiscing, okay. So, one of you are still into past. Emotionally ay nakakapit pa rin or nandun pa rin sa emotion niya when it comes to their past life, past love life, pwedeng ganun. Kasi dito, returning memories, pwedeng ikaw din. And sabihin natin, in this connection, merong ipapakita. May ipapakita sa inyo na sabihin natin sign para i-let go na yung past. Kasi past, maybe ikaw din, hindi ka maka-let go sa past. Kung ano may past na yun. Pero nakakapit, nakadikit pa rin, nandun pa rin yung emotional attachment, nagre-recall pa rin dun sa past. So dito, this situation or love situation are giving you lessons to learn to let go kung ano man ang mga nangyari sa past. Pwede din, kung meron kang nararamdaman sa yung partner, ito yung dahilan. Emotional attachment sa past. Okay, let's see supporting messages about this. Recalling, reminiscing memory, returning sa past. Healing. Ito ulit ang healing. Anong sabi natin kanina? Diba? Healing. Past issues. One of you ay kailangan talaga ng healing. Ikaw or siya. Dapat iyon ang maipakita nyo sa relationship nyo kung gusto nyo talaga maging successful to. Increase your frequency to heal yourself. Ano ba yung mga kailangan mo i-heal? Family issue ba? Financial issue? Sabihin natin na you have to heal your... Okay. So dito, malamang sa malamang, heartbreak from the past. So dito nga, healing, nandito ang healing issue. Malamang sa heartbreak to. And I also feel parating din po yung healing when it comes to reconciliation, when it comes to addiction. Kung ano man yung mga naging habit niya before, gagaling siya. If ever na-involve siya doon. Gagaling siya or makaka-recover siya. Maipapakita yon, isa yun sa mga signs na sabihin nating babalik sa dati, manunumbalik ang pagmamahalan ninyo. Pero kagaya ng sinabi ko, one of you ay involved sa emotional attachment from the past. From the heartbreak from the past. So dito sa energy na to, situation na to, you have to let go kung ano man yung expectations mo sa taong to. Kasi, meron pa siyang wound. Okay? Past life healing. Puro healing. 3 beses ko narinig ang healing. Engagement. Oh, di ba? You are, sabihin nating, road to union. Kagaya ng sinabi natin, pakakasalan. Yes, papakasalan ka nito.
Papakasalan ka ng taong to. Huwag ka mag-alala, okay? And, ayan. Maybe iniisip mo na right now, hindi pa talaga. Sabihin natin codependent pa siya when it comes to this intimacy. Runner pa siya. Pero papakasalan ka nito. Okay. Nafe-feel ko din dito sa love relationship na to, willing kang pakasalan niya, pero hindi pa ngayon. Kasi naduduwag pa siya because of the emotional attachment from the past, from the previous, or sabihin natin from the previous heartbreak. Nakatali pa siya doon, look. At ngayon, they still currently healing. Pero gusto kang pakasalan ito, but right now, sabihin natin runner pa siya, hindi pa siya ready. Okay, let's see message from this person. Ano ba ang mga dahilan pa niya? Bakit hindi pa sa ngayon? I remember every detail. Oh, yun. Eto na naman, from the past na naman. I remember every detail of that day. Wala, hindi pa siya totally recovered. Nag-heal pa talaga yung taong to. I left when I saw you with someone. I want to be more than... Okay. So, sige, tingnan natin. Ito iniisip, ito yung mga messages or yung mga, sabihin natin, tumatakbo sa isipan niya right now. Hindi natin alam kung iyon ay I feel the same way. If I follow you, I could lose everything. Okay. So, kung tinatanong mo kung mahal ka, yes, mahal ka naman ng taong to. But sa marriages, hindi pa sila ready when it comes to union or sabihin nating marriage. Tingnan nyo mo kung paano siya tumatakbo. Look at the runner. Hindi pa ready yung taong to para sa commitment when it comes to marriage. Pero, may feelings siya na nararamdaman sa'yo with the full cup. Ayan. I feel the same way. If I follow, I could lose everything. Yun. Kaya hindi pa niya magawa-gawa yung kasalan. Gusto niya na bang magpakasal? If ever na gusto niya na talagang magpakasal, yun yung dahilan niya kung bakit hindi pa niya maisagawa ngayon. Iniisip niya to. Maaaring may mga kinoconsider pa siyang bagay and iyon ay part ng past na kailangan din niyang i-heal. Yan o. Kailangan din niyang i-heal. Let's see tarot cards. Ano ba yung mga yun? Bakit? Ano ba yung tinutukoy niyang everything na to? Yung pwedeng mawala sa kanya. Poor planning. Hindi pa siya ready. Right now, hindi pa siya ready. Hindi pa siya ready para sa gusto mo. Kung ano man yun, dito. Because wala pa to. Poor planning. Hindi pa ganon ka konkreto yung plano. Pero gusto niya. But right now, eto. Andito pa yung takot. The runner card. Eto na naman yung ring. Yes. Andito na naman yung ring. 2 beses. 2 beses lumitaw yung ring. Talagang andon, engaged talaga kayo. Paparating din talaga sa inyo itong union na to, yung promises, yes, pero right now hindi pa ready yung tao. Kasi wala pa siyang konkretong plano. Ayan o, wala pa siyang konkretong plano. Hindi pa siya ganun yung katulad sa nakikita mong emperor na to, na napaka-powerful. Feeling niya hindi pa siya ready. Okay? Power struggles, feeling niya, yung ego niya parang kumbaga, gusto ko, ready na ako, konkreto na ang lahat, nakaplano na ang lahat. Pero 2 times, so, darating sa inyo yon yung kasalan na yon. Pero right now, hindi pa. Duwag pa siya. Ayan o, the ring.
Okay, let's see message from your angels and guides. Kung ano yung dapat nyo gawin when it comes to this relationship. Nandun talaga, nasa isip nyo na, maaaring yun ang gusto mo, pero sabihin natin na naniniwala siyang pinayan, calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. May union din na magaganap. Just keep praying. Kumbaga, yung union na yun, yung marriage na tinutukoy natin kanina. Just keep on praying. And eto, isa pang kailangan mo ipag-pray sa taong to is yung healing. Kahit ikaw din kailangan mag-heal ka. Kasi yun yung kailangan iserve ng relationship nyo. Mag-heal kayo from the past, kung ano man yun. Okay. So, telepathically, kausapin mo, sandan mo ng healing, ipag-pray mo ng healing ang iyong partner. Para maging, hindi na siya ganito katakot. Kasi takot na takot siya eh. Takot siya sa next, sa gusto mo. Takot siya sa gusto mo. So, kumbaga, harmoniously connect with your person, and yun nga, so sandan mo siya ng healing, or kaya ipag-pray mo yung kanyang healing para masaayos na, maging matapang na siya. Kasi nakabaliktad yung emperor. Naduduwag pa siya sa mga bagay na gusto mo. Okay? Pero love ka niya, nandyan, darating yan. 2 beses ba naman? 2 beses lumitaw yung ating engagement ring. Okay? So, congrats in advance. That's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.